Welcome back sa Pangkabuhayan TV. In this video, pag-uusapan natin ang tungkol po sa pag-submit ng ticket sa Help Center ni GCash na wala po kayong hawak na reference number. So, mostly kasi nangyayari ito sa scan to pay or sa bank transfer. So, gumawa po kayo ng transaction and then sa part ninyo, nagiging successful po yung transaction na wala na po yung balance. Ang problema, wala pong bakas doon sa inyong GCash history at sa inyong inbox na mayroon kayong ginawang transaction. So, problema talaga ito dahil pag nag-submit kayo ng ticket, kailangan ni GCash ang reference number. So, ano ba ang dapat gawin kapag wala po talagang lumabas na reference number? At wala po kayong parang idea kung saan kukunin yung reference number na yon para makapag-sumbong or makapag-report kayo sa help center ni GCash. So, tingnan niyo po or panoorin niyo po ang step by step na gabay namin kung paano ito gawin para po hindi kayo mahihirapan. Huwag nyo na pong pahirapan ang sarili ninyo na maghanap ng reference number dahil mayroon pong technique. Base po yan sa personal experience ko. For several times na nangyari ito sa akin, both bank transfer, scan to pay, at pati din minsan sa bills payment. So, ang factor kasi na nangyari ito ay mahina ang inyong internet connection. Lalo na kung nakikonnect lang kayo ng Wi-Fi o yung mga piso Wi-Fi. Kapag mayroon pong problema yung internet connection nila, mostly sa PLDT na palaging intermittent yung signal, doon po nagkakaproblema ang ating mga transaction sa GCash. Bilang isang malakas na cash in and cash out na center ni GCash, so I think hindi na mabilang. Ilang beses na namin napagdaanan ang ganitong senaryo, ganitong sitwasyon, ganitong problema. Ilang beses na kami napagalitan, napagsabihan ng hindi maganda, at so far ay na-address naman namin ito sa abot ng aming makakaya at sa tulong na din ng GCash support. So, again, panoorin nyo po ang step by step na guide namin kung ano ang dapat gawin. Ito po ang video. Ito yung help center sa inyong GCash. Considering na nag-login na kayo sa inyong GCash at nagpunta na kayo sa help center. So, paano mag-submit ng ticket kung wala kang pinaghahawakang reference number? Ibig sabihin, yung transaction na ginawa mo, nagbawas doon sa balance mo. In fact, wala na siya doon. Zero na siguro yung balance ng inyong GCash, pero kung titingnan nyo sa transaction at sa inyong inbox, wala talagang bakas na mayroon kayong ginawang transaction. So, ang iba, naguguluhan kung paano ba mag-submit ng ticket. Kasi, kung magsasubmit ka ng ticket, kailangan talaga ng reference number. So, paano ba gagawin? Based po doon sa sinabi ko na earlier. So, ito yung GCash Help Center. Pagkatapos mong mag-login and then nagpunta ka na sa iyong help center, ito yung makikita mo. So, paano mag-submit ng ticket? Punta ka lang dito sa Ask for Help. Ask for Help, pindutin mo lang yan at diretso na po yan dito sa page na to. GCash Help Center pa rin, pero pwede ka na dito mag-submit ng iyong ticket. So, ano ba mga kailangan para makapag-submit bukod doon sa reference? Siyempre, yung email address mo or any email address kahit na hindi po nakaregister sa GCash.
Pero, importante talaga ito para mayroon kayong record kung sakaling na-submit mo na, kasi once na successfully submit mo na yung ticket mo, automatic po magpapadala si GCash ng email sa iyo at nandoon po yung ticket number mo. Yun po yung kailangan mo para ma-follow up kung sakaling hindi agad nila maa-actionan. So again, importante po ang email address. Kaya kung wala po kayong email address, pwede kayong gumamit ng ibang email address ng iyong kaibigan or yung kasama mo sa bahay. Basta, importante, active yung email na yon, at pagkatapos mong mag-submit, pwede mababasa mo na agad yung reply ni GCash. So, email address, and then GCash registered full name, kung ano yung kumpletong pangalan mo na nakarehistro sa GCash, yung GCash na ginamit mo sa transaction. Tapos, select the country where you registered your GCash account. So, siyempre, nasa Pilipinas tayo. And then, yung mobile number ng GCash na ginamit mo sa transaction. Tapos dito sa concern category, dito din ang iba nagkakalituhan. So, marami pong option dito. Account verification, my GCash account, GCash card. Hanapin dito kung ang ginawa nyo po is bank transfer. So, dito kayo papasok sa send money to bank. Kung kung sa GCredit or sa GSave na walang transaction history, or pwede din sa GGave, sa GLoan, Pay Online, or Scan to Pay. So, ano ba ang kadalasang nakuha nating comment mula po sa ating mga followers sa Pangkabuhayan TV ay mostly po galing po sa bank transfer, scan to pay, at send. Actually, ang send money to other GCash account, lang yan, rare cases lang, bihira na bihira. Kadalasan talaga bank transfer at scan to pay. So, halimbawa, bank transfer. Dito sa bank transfer or send money to bank, mayroon pong option din. Mayroon balikan nyo po doon sa kabila, balik tayo send money to bank, tapos dito po sa dulo mayroon pong arrow, so pindutin niyo po yung arrow para po lalabas yung iba't ibang mga option din. I did not receive my SMS confirmation. So minsan din natapos mo na yung transaction pero walang text. I did not receive the bank transfer email confirmation. The money I sent did not transfer to the nominated bank account. So, dito na lang tayo. The money I sent did not transfer to the nominated bank account. Pero, nawala na yung balance, walang transaction history at wala din sa inbox. So, pindutin mo po yan. Yan po. Then, GCash reference number. Dito. Kasi, wala pong bakas, walang history, wala kang makikitang reference. So, ang ginagawa ko po, based on my personal experience, ang nilagay ko po ay lahat 0. So, nasa I think 9 or basta 0. Once na wala po kayong reference na hawak, 0, depende po sa inyo. Basta minsan kasi pag konti lang, halimbawa 5 digit lang na 0, hindi niya tinatanggap. Pero ganito kadami, tatanggapin na po niya yan. Then magkano yung amount? Yung halimbawa 4,000 ang bank transfer mo. Then date of transfer. So yan lalabas kung anong date po. Halimbawa August, August 7. So lagay mo dyan August 7. Did you receive an SMS or in-app confirmation? Sabihin mo, wala. No. Then, kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. So, lagay nyo dito, hi GCash team,
Tagalogin nyo lang para hindi kayo mahirapan mag-English. Ano ba? Nag-bank transfer po ako sa sarili kong bank or sa bank ng kaibigan ko. Successfully transferred, nawala na yung balance, pero wala pong text na natanggap at tiningnan namin sa transaction, walang lumabas. Sa inbox, wala din. Basta zero po ang bakas na may palatandaan na successful na po yung ginawa kong transaction, pero wala na po yung balance. So, ganyan lang. Basta diretsohin nyo lang, Tagalogin nyo, and then kung mayroon kayong screenshot, halimbawa na screenshot nyo na nawala yung balance or nag-successfully transfer doon sa niya, or nag-loading lang doon sa inyong GCash account, pwede nyo i-attach, and then submit a ticket. Pag submit a ticket, magiging kulay green. Mayroong hindi ko na matandaan kung ano ba yung lalabas dito. Basta successfully submitted na ang inyong ticket, then mayat maya si GCash po ay magpapadala ng email sa iyo. In-acknowledge nila na natanggap nila yung email ninyo. Kaya importante ang email. Hindi po sila magte-text, mag-i-email lang sila. Then sasabihin niyan dito doon sa email na for investigation, and then after several hours ay sasabihin nila na papasok yung refund after 2 business days. Mostly kasi refund yun eh. Basta walang history, refund talaga yun. Pero pag may history at mayroon kayong screenshot talaga doon na successful transaction, sa transaction history din nandoon din, or sa inbox nandoon din, ang mangyayari dyan, ipopost lang nila, ituloy nila yung transaction, kasi yun ready for manual na lang yun, pushing. Pero yung walang history, wala, nag-floating talaga yun, at hindi talaga nakarating doon sa recipient bank. So ganyan lang po ang gagawin ninyo. So simple lang, sundin nyo lang po yung binigay kong guide. Sana po may natutunan kayo. At kung hindi nyo pa na subscribe ang Pangkabuhayan TV, baka naman please subscribe para lagi kayong updated sa aming mga bagong uploads, lalo na pag-usaping pera, usaping negosyo, at kung ano-ano pa. Maraming salamat po. Shoutout sa lahat ng mga followers ko, mga members, at saka mga subscribers ko po dito sa Pangkabuhayan TV. Hanggang sa muli po. See you around. Paalam.